maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Jaisem Delire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam mula sa 2 babae sa Pasig City. Online seller timbog sa pagbebenta ng pekeng PWD ID at driver's license online. At lalaki arestado matapos batuhan ang isang security personnel sa NAIA Terminal 3. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang matagumpay na buy-bust operation ang isinagawa ng mga operatiba ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 5.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu at pagkakaresto ng 2 babae sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Patrolwoman Jenny May Dolores sa report. Muling pinatunayan ng Eastern Police District ang epektibong inisyatiba at solusyon ng pulisya laban sa iligal na droga at krimen. Matapos magtala ng natatanging operasyon ang Eastern Police District Drug Enforcement Unit, nito lamang ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan, sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, na nagresulta sa pagkaresto ng 2 babae at pagkakumpiska ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.3 milyong piso. Personal na pinuntahan ni Police Brigadier General Aden Tilagradante, officer in charge ng EPD, ang nasabing operasyon, kung saan nasamsam ang 10 malalaking pakete ng iligal na droga na may timbang na nasa 792.44 na gramo. Ang mga naarestong sospek ay kinilalang sina alias Emma at alias Christy, parehong 18 taong gulang at residente ng barangay Pinagbuhatan. Sila ay itinuturing na newly identified high-value individuals. As OIC District Director, I'm very proud doon sa effort ng ating DDEO. Napakaganda, no, at napakalaki nitong accomplishment ng ating DDEO. It really shows how serious ang ating operatiba in accomplishing itong ating anti-drug campaign Samantala, program. matapos basahan ng kanilang karapatan ang mga sospek, ay dinala sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay isinumite sa EPD Forensic Unit Mandaluyong City para sa masusing eksaminasyon. Kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga nahuling sospek. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolores. Arestado ang isang lalaki matapos batuhin ang security personnel ng NAIA ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Alamin ang buong detalye mula kay Patrolwoman Willier Penas.
Arestado ang isang 28 anyos na lalaki mula sa Pasay City noong ikahapon ng Mayo 18 taong kasalukuyan matapos nitong batuhin ang isang aviation security officer sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Ayon sa ulat, nakita ang lalaking nakikipag-usap at tila nag-aalok ng serbisyo sa mga bagong dating na pasahero na sumakay sa mga pribadong sasakyan sa arrival area ng Terminal 3. Ang gawaing ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuang NAIA ng akmang lapitan ng mga tauhan ng aviation security personnel at pakiusapan na sumama sa kanilang tanggapan para sa verifikasyon. Ito ay persahang tumanggi. Di umano, ang lalaki ay nagtangkang tumakas papunta sa bakod ng Terminal 3. Habang sinusubukan siyang pigilan ng mga nasabing security personnel ng paliparan, ito ay dumampot umano ng bato at ito ay hinagis sa direksyon kung nasaan ang nasabing security na nagresulta tinamaan ang isang tauhan ng ABSEC, nagtamo ng sugat sa kanang kamay ng isang security officer. Ito po yung resulta ng hindi inaasahang pangyayari. Actually, base sa aming investigasyon, wala naman silang record ng nagkaroon sila ng dating alitan. Itong si ating suspect, ating complainant. Ang nangyari po nito is sa arrival area, outer lane, tapat ng B2 is itong ating suspect nag-illegal solicitation ng mga pasahero. Ito yung mga nagtatawag ng pasahero may pasakay sa kanilang kontratang sasakyan. So ito po ay pinagbabawal sapagkat hindi po sila otorisado na magtransact ng ganong negosasyon sa airport, sa mga transportation. At according sa kanyang statement is umabot na sa halos 4 na beses niyang pinagsasabihan na bawal niyang gawin yon. Ngunit ayaw makinig at nung kanilang iimbitahin para dalhin kanilang opisina, tumakas o lumayo at bali pumunta po siya doon sa fence. Uwi po siya doon sa labas, ilalim ng skyway. At nung nandun siya sa labas at yung security guard na sumunod sa kanya, dumampot ng bato at hinagisan ng bato itong ating mga ABSEC. Kasamang palad, tinawaan po sa kamay, bandang thumb. Agad naman rumisponde ang mga membro ng PNP Aviation Security Group at inaresto ang suspect. Dinala sa medikal na pasilidad ang parehong security officer at suspect para sa paunang pagsusuri. Ang ginawa po natin, una po tayo po nakipag-ugnayan sa ating mga security contracted personnel, itong ating mga ABSEC guard. Kita ulit doon sa dulo ng fence sa may malapit sa may island ng Andros Avenue, yung may island po doon sa may junction, doon sa may gilid, nakita nilang nag-a-assist ng pasahero at doon na nila na-intercept uli at nang nag-responde ng ating pulis, dinala sa opisina at inimbestigahan at doon po inaresto. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Mobile Patrol Security Unit ang suspect habang ito ay nahaharap sa kasong physical injury at unjust vexation. Seryoso naman pinaalalahanan ng mga kawani ng PNP ABSEC Group ang publiko na iwasan makipag-ugnayan sa mga hindi otorisadong individual sa mga paliparan. Mahigpit na ipinagbabawal ang panunuyo o pag-aalok ng serbisyo sa loob ng airport na walang kaukulang pahintulot. At yung suspect naman po yung atin ang sinampa ng kaso ng physical injury and unjust vexation. At sa noong 19, actually, siya po na-inquest through i-inquest. Nagsimula pa yun ng alas 2 ng hapon natapos ng 3:41 ng hapon. At mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng seguridad ng paliparan ng bansa, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Willier Grabillo Penos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Penos. Walang takas ang isang online seller nang arestuhin ito ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Unit dahil sa pagbebenta ng pekeng PWD ID at driver's license online. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang matagumpay na operasyon sa Valenzuela City ang isinagawa ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa tulong ng Valenzuela City Police Station at mga kinatawan mula sa Persons with Disability Affairs Office at Land Transportation Office. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 29 anyos na ginang na nag-aalok ng PWD ID at driver's license online.
Batay sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad ay natuklasan ang talamak na bentahan ng mga peking ID sa social media platforms. Ayon sa Facebook post ng suspect ay nagkakahalaga ng 320 pesos ang PWD ID at 580 pesos naman ang driver's license. Nakumpiska mula sa operasyon ang 10 pirasong peking ID na ibinebenta ng suspect. Kasalukuyang nakadetain ito sa Valenzuela City Police Station at nahaharap sa paglabag sa Article 172 o falsification by private individual and use of falsified documents. Ang matagumpay na operasyong ito ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng aming unit sa ibang ahensya ng mga gobyerno ng pamahalaan upang sugpuin ang mga iligal na gawain na nagpapahina sa integridad ng mga opisyal na dokumento ng gobyerno at upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Sa kulungan na mamalagi ang top 2 municipal most wanted person sa Lingayen, Pangasinan matapos mahuli sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kaso nitong rape. Nakibalita dyan si Police Master Sergeant Marvin J. Romero. Isang 19 na taong gulang na lalaki na kabilang sa top 2 most wanted person sa bayan ng Lingayen ang naaresto matapos isilbi ang warrant of arrest laban sa suspect. Kinalang suspect na si Roniel, walang asawa, walang trabaho at residente ng barangay Balukok, Lingayen, Pangasinan. Dakong alas 12:30 ng madaling araw ng ikasa ng mga operatiba ng warrant section ng Lingayen Municipal Police Station ang pag-aresto sa suspect sa barangay Poblasyon sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law na walang nirekomendang piyansa. Agad isinialalim sa medical examination ng suspect bago siya dinala sa kustodiyan ng Lingayen Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Isang tulak ng iligal na droga ang nadakip ng mga kapulisan sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Navotas City. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas City Police Station bandang 11:29 ng gabi sa S. Antonio Street, Barangay Tangos, South Navotas City nitong ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Joe. Na-recover sa akusado ang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 5.17 gramo na may standard drug price na 35,156 pesos. Kasalukuyan na sa kustodiya ng custodial facility ng Navotas City Police Station si alias Joe at mahaharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bahiwag. Isinagawa ang simultaneous oath-taking ng mga personnel ng Philippine National Police Training Service at ang opisyal na paglulunsad ng Character and Competency Reading List sa PNPTS Class Building, Camp Crame, Quezon City ngayong umaga ng May 22, 2025. Pinangunahan ng seremonya ni Attorney Gian Raizayano, Officer in Charge at Chief of Staff ng Internal Affairs Service bilang presiding officer ng nasabing aktibidad. Dinaluhan din ito ni Police Brigadier General Victor Arevalo, Director ng PNPTS na nagbigay ng kanyang mainit na welcome remarks para sa lahat ng kalahok sa programa. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin ang kahalagahan ng integridad, disiplina at patuloy na paghubog ng kakayahan ng bawat miyembro ng PNPTS. Ito ay isang makabuluhang hakbang sa pagpapaalam, pagpapalalim ng kaalaman at pagpapaunlad ng mabuting asal sa hanay ng mga tagapagsanay at kawani ng PNPTS. Nangako ang mga personnel sa pamamagitan ng sabayang panunumpa na magsisilbi sa bayan ng may katapatan, profesionalismo at malasakit.
Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, inaasahang mas mapapalakas pa ang kanilang dedikasyon sa tungkulin at pag-unlad bilang mga tagapagtaguyod ng edukasyon at disiplina sa PNP. Ang kaganapang ito ay isa na namang patunay na patuloy na pagpapalakas ng institusyon tungo sa mas epektibong serbisyong publiko. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng pulisya sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Pasig Sara, Iloilo. Naaresto naman ang 2 sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, ibalita mo. Sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga, isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga operatiba ng Sara Municipal Police Station, katuwang ang Iloilo Police Provincial Office, Police Intelligence Unit, PDEU Team 3 at RMU6 sa Barangay Pasig Sara, Iloilo nito lamang ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Theodore Roosevelt Saboy, Chief of Police, ang mga naaresto na sina alias Panoy Negro, 34 na taong gulang at naitalagang high-value individual, at alias Danilo, 63 taong gulang at mga residente ng nasabing lugar. Nakuha sa 2 sospek ang humigit kumulang 160 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 1,088,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 upang supuin ang paglaganap ng iligal na droga sa rehiyon ng Western Visayas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang tagumpay ng operasyong ito ay patunay ng dedikasyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa layuning labanan ang kriminalidad, sugpuin ang iligal na droga at tiyakin ang isang ligtas at maayos na pamayanan para sa bawat Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Nagbunyag ang operasyon ng 2 iligal na paggawaan ng baril sa magkahiwalay na raid na isinagawa ng mga operatiba ng PNP sa Danau City, Cebu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Nadiskubre at agad na binuwag ng Danau City Police ang 2 iligal na paggawaan ng baril sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa noong Mayo 16 at 17 taong kasalukuyan. Ito ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra pagkalat ng mga hindi lisensyadong armas sa lungsod. Sa unang operasyon noong Mayo 16 sa Purok 5, Barangay Masaba, naaresto ang isang 46 anyos na lalaki dahil sa iligal na paggawa ng mga baril. Ayon sa ulat, nasamsam sa lugar ang mga hindi pa natatapos na pistula at pistol barrels, mga bala, firearm magazines at iba't ibang kagamitan gaya ng lathe machine, grinder, welding machine at iba pang gamit sa metalworks. Samantala, sa sumunod na araw, Mayo 17, isang follow-up operation ay kinasa sa Sitio Patag, Barangay Manlayag, kung saan muling natuklasan ang isa pang tagong pagawaan ng baril. Tumakas ang sospek sa nasabing lugar at kasalukuyan ang pinaghahanap ng mga otoridad. Na-recover naman mula sa ikalawang site ang isang hindi pa nabubuong rifle, isang .22 caliber revolver, mga bala, magazines at kagamitang gamit sa Mayo 20, 2025. Kaming Danau City Police Station naghangyo sa makakakuha ng Danau, kabilang nagbuhat pa, isurrender na mo, kung isurrender na nyo ang tanan yung mga ekipo. Labi na, transfer na kamuglain pamaangi sa Lebligon. Nga diin, makatabang kamugdako, alas kahapsay o kalinaw ning maong bayan. Dako sa kami pasalamat sa among pagdagabit ulit. Manunay dako kapagtabang ali sa among buhatan. Nga pinalaluhan sa among mga optik, nga Chief of Police, nga si Police, Lieutenant Colonel Hendricks Pangpulitan.
patuloy ang malawakang intelligence operations at law enforcement efforts ng Danao City Police upang tuluyang mawala ang iligal na produksyon ng baril at mapanatili ang seguridad ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, lagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hawak na ng mga otoridad ang dalawang individual na sangkot sa motor napping at pananaksak sa isang rider matapos matunton ang ninakaw na motor sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Alamin ang ibang balita mula kay Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Dalawang lalaki kabilang isang minor de edad ang naaresto matapos mahulihan ang motorsiklong sangkot sa motor napping at pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang rider noong Mayo 13, 2025. Bandang 1:25 ng hapon nitong Mayo 21 nagsagawa ng operasyon ng Valencia City Police Station matapos makatanggap ng tip mula sa isang impormante ukol sa isang Yamaha Mio I na kulay blue na nakita sa Purok 4 Barangay Poblacion. Agad na rumisponde ang mga operatiba sa lugar at naaktuhan ang dalawang lalaki na sakay ng naturang motorsiklo. Sa isinagawang verifikasyon, positibong kinilala ang mga sospek na sangkot sa motor napping at pamamaslang. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa karampatang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Tuloy-tuloy po tayo kasi gusto nga natin ang community natin ligtas. Tanging hangarin po namin maging ligtas ang ating mga kalye. At pati po kayo na mga bumibiyahe. Kaya po mapansin ninyo na magiging aggressive pa po ang ating kampanya, ang ating mga checkpoint at ang mga security na i-deploy natin. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sendrijas. Kalaboso ang isang individual matapos mahulihan ng iligal na droga nang ipatupad ang search warrant laban sa suspect sa bayan ng Maa, Davao City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Arestadong isang individual sa patunay kinasang search warrant operation sa Dato Luho, Barangay Maa, Davao City. Nito lang may 21 ng Mayo, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Philip Dave A. Udina, officer in charge ng Maa Police Station of suspect na si alias Cubs, 44 taong gulang, may asawa, isang construction worker na pawang residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Udin, naaresto ang suspect sa kipagtulungan ng mga personahe ng Maa Police Station, 2nd City Mobile Force Company at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Major Udin, na-recover man sa suspect ang 6 pakete ni hinalang shabu na tinatayang nasa 15 gramo, isang improvised tutor, black coin purse at buy-bus money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa custody ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ng Regional Director Police Brigadier General Leon Vector Rosete, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arendain. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Arendain. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng
tagapag-ugnay ng pambansang pulisya. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.